Magandang araw Sir Red at sa buong team ng HTV maging sa mga solid HTV positive listeners. Tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Hidaka. Isa sa mga silent listeners ninyo pero first time na magsasubmit ng aking true creepy encounter. Hindi na po siguro nakakagulat na may mga posibleng paranormal activities sa isang lamay. Sa aking paniniwala, yung kaluluwa ng namatay ay naririyan lamang sa paligid, lalo na yung mga hindi pa handa na mawala sa mundo. Ang kwento pong ito ay isa sa mga naging karanasan ko. At katulad nga po ng ibinigay kong pamagat sa email, ito ay nangyari sa huling lamay ng kumpadre ni na Daddy na si Kuya Edmundo. Tinatawag po namin siyang Mundo for short at ito ay naganap noong 2016. Bata pa lamang po ako ay kilala na po namin si Kuya Mundo. Dati po kasi siyang truck driver sa logistics company ni Tito. Ang mommy, daddy at kuya ko ay working din po sa company ng tito ko kaya colleagues po sila. Ito pong si Kuya Mundo ay likas na palabiro at talagang maharot. Madalas nga din po niyang panggigilan ng mga bata lalo na ako nung panahong iyon dahil talagang natutuwa daw siya kapag may bata. Ang kasama ko po nung gabi ng huling lamay ay ang mister ko. Si ate at bayaw, si kuya at pati na rin si mami. Marami na pong tao nang makarating kami sa bahay ni na Kuya Mundo. Naroon din yung mga co-drivers at helpers at ilan pang mga kamag-anakan niya. Pumesto lang kami sa table na nakalaan sa labas ng bahay nila na ilang hakbang lamang ang layo sa pintuan. Sa likod naman ng kinauupuan namin ay isang malaking puno ng mangga. Hindi po muna ako sumilip sa patay nung dumating kami. Tamang kwentuhan na lang muna at pagkatapos ay niyaya din kasi kami agad kumain. Si Bayaw naman ay nakipagbonding na muna sa mga drivers at helpers kasi dati ring naging helper at driver si Bayaw sa kumpanyang iyon ni Tito. Siguro may isang oras o mahigit na ang lumipas. Doon nga'y nakaramdam ako na hindi ako mapakali sa kinauupuan ko. Ang sabi ko sa mister ko, "Pa, parang ang lamig." At tiningnan lamang niya ako at hinimas ang aking likod sabay sabing, "Yan kasi hindi ka nagdala ng jacket mo." Sinuklian ko na lamang iyon ng pairap na tingin na may halong ngiti dahil parang kasalanan ko pat nasisi ako. Napaka-typical kasi na ganun nga ang sasabihin niya, knowing him. So ginala-gala ko ang aking buong paningin sa paligid habang hinihimas ang mga braso ko para mawala lamang yung lamig na aking nararamdaman. Hanggang sa may maaninag ako sa table ng mga drivers at helpers. Napamura talaga ako ng mahina, Sir Red. Paano ba naman kasi? Nakita ko po talaga si Kuya Mundo na nakikisalamuha sa mga dati niyang katrabaho. Agad ay ibinalik ko ang aking tingin sa aking mister at napagpasyahang wag na lamang sabihin kung ano ang nakita ko. Maya-maya pa ay bumalik na si Bayaw sa table namin. Halos yung mga naririnig kong kwentuhan namin sa table ay lumalabas lang sa kabilang tenga ko. Kumbaga, hindi ko na ina-absorb yung mga nadidinig ko kasi talagang mas pinangingibabawan ako ng aking kakaibang nararamdaman. Siguro wala pang 5 minuto ang nakalilipas noon, Sir Red. Otomatiko pong nagsitayuan ang aking mga balahibo sa batok, braso at talagang nangilabot ako. Bigla ko ring naramdaman ang tila pangangapal ng ulo ko. Ang sabi ko sa sarili ko, Diyos ko,
Iba na ito. Habang himas-himas pa rin ang aking braso. This time, tinaas ko na yung mga braso ko para makita ko yung pagkawala ng pananayo ng aking mga balahibo, kaso may napansin na po akong kakaiba sa kaliwang braso ko. May marka na po itong 4 na daliri na para bang hinawakan. Hala! Ang tanging nasabi ko habang tinitingnan ko ang aking braso. Napatanong naman ang aking kuya kung anong nangyari. Ang sabi ko na lang, may bakat ng kamay yung braso ko. Wala naman ito kanina eh. Na napaka-imposible naman na gawin ko sa aking sarili. Himas lang naman ang ginawa ko kasi nga giniginaw ako nung gabing iyon sa hindi ko talaga maintindihang lamig. Agad na hinablot ni na ate yung braso ko at pinagmasdang maigi yung marka. Kung napanood na po ng inyong mga tigapakinig yung English version ng The Ring, isang pelikula kung saan napanaginipan nung bida na si Samara na hinawakan siya sa braso at may naiwang marka pagkagising niya, ganun na ganun po yung nangyari sa braso ko noon, Sir Red. Ang akala ko nga talaga sa pelikula lamang pwedeng maganap iyon, pero posible din pala sa totoong buhay at naranasan ko pa. Nanlaki ang mga mata ni ate sabay sabing, "Hala, oo nga no." At pagkatapos ay inilapat ang mga daliri niya sa marka ng braso ko. Para kang hinawakan oh. 4 na daliri pa talaga. Mangha, pero nanlalaki na rin ang mga mata ng ate ko habang sinasabi yun. Sina kuya at bayaw maging ang mister ko ay nahiwagaan din sa nakita nila. Hanggang sa, naku, namiss ka siguro ni Kuya Mundo mo. Kaya ayan, nanggigil na naman sa'yo. O siya, bago kasi tayo umuwi, silipin mo muna siya. Humingi ka rin ng pasensya kung bakit ngayon lang tayo nakadalaw. Dire-diretsyong wika sa akin ng aking ina. Gusto kong sang-ayunan si Mami dahil malamang nga si Kuya Mundo ang may gawa nun. Natatandaan ko rin kasi noon, Sir Red, na madalas po akong pisil-pisilin sa braso ni Kuya Mundo noong ako ay bata pa, lalo kapag nanggigigil na siya. Hanggang sa kalaunan nga'y unti-unti rin pong nag-fade yung marka ng mga daliri sa braso ko. Kung tama ang aking pagkakaalala, more than 30 minutes pa ang hinintay namin matapos yung braso incident bago kami tuluyang nagpaalam sa naiwang pamilya ni Kuya Mundo. Pero syempre, kahit medyo kinikilabutan pa rin sa nangyari, ay naglakas loob akong sumilip sa kanya bago siya ihatid sa huling hantungan kinabukasan. Pabulong na humingi rin ako ng pasensya kung bakit hindi kami agad nakadalaw sa kanya. Nataon din kasi talagang busy kami sa mga kanya-kanyang trabaho, kaya naman hindi namin nagawang bumisita noong weekdays. Sa daan namin pauwi, naging topic namin yung marka ng hawak sa braso ko. Nai-open ko rin sa kanila na bago ko makita yung marka sa braso ay naaninag ko pa ang figura ni Kuya Mundo na nakikihalubilo pa sa mga drivers at helpers na para talagang buhay na buhay pa siya. Nagulat pa nga si Bayaw nun kasi kasama siya doon sa table ng mga driver nung oras na makita ko ang figura ni Kuya Mundo. Baka daw talagang hindi maiwasan na hindi makipag-bonding ni Kuya Mundo sa mga ito dahil talagang likas na magiliw, masayahin at close sa kanyang mga kasamahan sa trabaho si Kuya Mundo. Kung nasaan man ngayon si Kuya Mundo at sakaling sabihin nating napapakinggan niya ito, rest in peace sa iyo, Kuya Mundo. For sure, nagsisession na kayo ng inuman ni Daddy kung nasaan man kayo ngayon.
Hanggang dito na lamang po muna, Sir Red. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. More power sa inyo at sa Team HTV. Ako po si Sheena, isa sa mga silent listeners ninyo from podcast na ngayon ay nakikinig na rin sa inyong YT. Halos lahat po ng mga episodes ninyo ay na-download ko na po sa phone kasi yun lang po talaga ang pinakikinggan ko mula work, sa bahay at sa kung ano paman ang aking ginagawa sa buhay. Matagal-tagal ko na rin pong binabalak na magsulat ng kwento kaso tinatamad lang talaga ako. Marami din po kasing nakakatakot na nangyari sa buhay ko, Sir Red. Hanggang sa maisipan ko nga ang isa sa mga karanasan kong ito. Ito ngayon ang laman ng aking kwento. Ang unang kwento ko po ay tungkol sa aking karanasan na nauugnay sa sleep paralysis. Sa katunayan ay hindi ko naman talaga masasabi kung tunay na sleep paralysis ito or parang kahalintulad lang niya. Basta't batang bata pa po kasi ako noon pero tatak na tatak sa isipan ko. Never po kasi itong naranasan o nangyari sa akin before at hindi ko pa alam kung ano yung katawagan. So before po nangyari yung bangungot ko, ang alam ko, inaasar pa po ako ng kapatid ko na ako lamang daw po ay isang ampon dahil napulot lang daw ako sa tae ng kalabaw. Yun po yung lagi nilang pinang-aasar sa akin. Hanggang sa yun na nga din po yung naging laman ng sleep paralysis ko. Hanggang sa nagising po ako na may nakapatong sa akin at ang itsura niya, Sir Red, ay parang alien. Talagang hindi ako makagalaw. Hindi ko rin maisigaw ang dapat kong maisigaw lalo at nais ko nang humingi ng tulong. Maniwala man kayo sa hindi, yung nilalang na animoy alien na nakapatong sa akin ng sandaling iyon ay patuloy po na bumubulong sa akin. Maging siya, Sir Red, ay paulit-ulit na sinasabing ampon ako. Super traumatized po talaga ako nang magising ako kaya simula po noon, inaaway ko na ang mga kapatid ko kapag inaasar nila ako ng ganun. Andun pa rin kasi yung takot na baka mangyari ulit sa akin yun. Ang pangalawang experience ko naman po ay naganap nang lumipat na kami ng probinsya mula sa Maynila. May sakit po ako nung time na nangyari ito pero base sa aking pagkakatanda, nakipaglaro pa din ako sa mga pinsan ko nang malapit nang dumilim sa labas. Kinagabihan, nag-decide po kami magpipinsan na matulog doon sa bagong gawang kwarto sa bahay kasama yung ilan kong kapatid. Nagising na lamang ako nung gabing yun. Mabigat ang aking pakiramdam at eto na naman. Hindi na naman ako makagalaw. Pagtingin ko sa pinto, nakita ko po na may nakatayong babae at nakasuot siya ng puti. Paulit-ulit naman po niyang sinasabi na ibalik mo yung shorts ko kundi kukunin ko yung kapatid mo. At paglingon ko po sa ate at kuya ko, nangingisay na sila sa higaan at bumubula na ang kanilang mga bibig. Pumikit ako at nagdasal at sinabi ko na din sa isip ko na ibabalik ko yung shorts niya kaya sana'y tigilan na niya ako. And after po nun, nawala na yung white lady at nung tiningnan ko ulit yung mga kapatid ko, mahimbing naman po silang natutulog. Ginising ko po yung ate ko para siguraduhin buhay pa talaga siya
at di siya kinuha ng white lady. At awa ng Diyos, buhay naman talaga siya. Kinaumagahan, tinapong ko talaga yung shorts na nabili ng mama ko sa ukay-ukay. Hindi ko na po pinaalam sa kanya at hanggang sa ngayon ay wala pa po siyang nalalaman. Mabuti na lang, hindi po niya ito hinanap noon. Ito naman pong ikatlong experience ko, Sir Red, ay nangyari naman dito sa Canada at naganap last year lamang po. Nasa bahay po ako ng boyfriend ko at nagnanap po ako habang nanonood naman siya ng TV. Bigla po akong nagising kasi nasangga po niya yung paa ko nung bumangon siya para magbanyo. Yung pwesto ko po ay nakaharap doon sa closet door na may nakabitin na malaking poster ng favorite niyang anime na One Piece. So pagmulat ko po ng mga mata ko, yung mukha po ni Luffy, yung main character sa nabanggit kong anime, ay napalitan po ng mukha na nakakatakot. As in naging mukha po ni Momo. Ganyan na ganyan po yung itsura niya, Sir Red. Ang laki ng mata at maging yung ngiti niya ay gayang-gaya din sa posing ni Luffy sa poster. Pumikit po ako at nagdasal sa isip pero since hindi naman po ako madasalin talaga ay hindi ko po talaga natapos yung prayer. Dahil una din, hindi ko kabisado. Pero nang aking muling imulat ang aking mga mata, nagulat ako dahil naroroon pa rin po siya, ngunit kumpara kanina, mas malapit na po ang pwesto niya sa akin. Pumikit ako at talagang sinubukan ko na mag-usal muli ng dasal. Yun po ang aking ginawa sa pag-asang mawawala na yung nilalang na iyon. Subalit sa aking muling pagdilat ay mas malapit na po siya sa pwesto ko. Naulit po yung ganong eksena ng ilang beses at hindi po talaga siya mawala-wala. Mas lumalapit lang po talaga siya sa mukha ko. Pinilit ko pong makagalaw, lalo ang aking daliri dahil umaasa ako na magigising ako at nasa isang bangungot na naman ako. At yun na nga, nagalaw ko rin ang aking daliri at nagising ako ng tuluyan. Agad ay tinawagan ko yung boyfriend ko na nasa banyo at pinabalik ko siya sa kwarto habang umiiyak na ako. Kwento ko po sa kanya ang nangyari at nagtaka naman siya kasi hindi pa daw naman siya nakakatagal sa banyo nung tinawag ko siya. So parang ang nangyari sa akin, Sir Red, ay yung pakiramdam na sobrang tagal niya pero in reality ay wala pa yata siyang 1 minute kung aking pagbabasehan ang sinabi ng aking boyfriend. Simula po nang mangyari ang insidenteng ito, doon na po ako naging madasalin, lalo kapag bago ako matulog. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories
sa YouTube.